Hello mga miss. So ito, bibigyan ko kayo ng computation ng iba't ibang tax rate. So magkakaroon kayo ng idea kung ano ngayon yung mas bagay sa inyo o kaya naman kung magsistay ba kayo or mag-iiba kayo ng tax rate ngayong 2025. So dito, sa sample natin, makikita nyo na meron tayong 500,000 na annual sales. Pero bago dito, simulan muna natin sa 250,000. Example, meron kang 250,000 na annual sales, isang buong taon na sales. Tapos, hindi ka employed. Ito po ay pure business lamang. Pure business na may 250,000 na sales at walang nakukuhang resibo from suppliers. As in zero, kahit ibang mga expenses ay wala ka, zero. So, kung ikaw ay mag-8%, sa 250,000 na sales, ay wala kang babayaran na tax. So, wala kang babayaran sa income tax and wala din sa percentage tax. Bakit? Kasi ang 8% ay exempted sa percentage tax. So, wala pong percentage tax ang mga naka 8%. While naman ang meron lang is income tax. Pero bakit zero pa rin? Kasi nga, may allowable deduction na 250,000 ang mga naka 8%. So, 250 minus 250, so zero. Wala kang taxable income, wala ka din babayaran na tax. Ano lang yung kailangan mong gawin? Kailangan mo lang po palagi magpasa o mag-comply ng mga kailangan mong ipasa. Sa mga naka 8%, usually ganito ang COR. Dalawa lang yung nakalagay sa tax type. Dalawang individual income tax. Isang annually at isang quarterly. So, paano mangyayari dyan? Every quarter, once ka lang magpa-file. Isang beses ka lang magpa-file every quarter. So, 1701Q, first quarter, January, February, March, yung ipa-file mo. And yung filing start date niyan, pagkatapos ng March 31. So, April 1 hanggang May 15. So, 45 days po ang filing time frame ng pagpapasa ng income tax. So, every quarter once ka lang magfa-file. First, second, third, and then pagdating ng fourth quarter, walang separate na filing for fourth quarter. Ang gagawin na natin is annual filing. So, isang buong taon na sales mo na siya, yung annual. And then, yung inventory list. Yan lang yung mga kailangan gawin ng isang naka 8%. Pero, bukod dito, kung meron ka namang withholding tax, meron ka pang tinatawag na SOUT and EAFS. Sa mga ibang video na natin yun babanggitin. So, balik tayo. Sa OSD, ano naman tong OSD and itemize? Ito naman yung ganto, yung COR. Pag ganto ang COR mo, ang tawag dito ay naka-graduated rate ka. Pero usually maririnig mo, 3% to. Alam nyo ba, ang 3% na tinatawag is para lang sa percentage tax. Ang percentage tax, yan lang po yung tinatawag nating 3%. Pero dito sa income tax, iba po ang computation yan. So, kapag ganito ang COR mo, naka-graduated rate ka, upon filing mo, pag nag-file ka ng iyong income tax, doon ka mamimili. Pag nag-file ka ng income tax, pipili ka doon sa method of deduction kung mag-OSD ka or itemize. Again, ang OSD and itemize na method of deduction ay hindi nakikita sa COR. So, kahit anong hanap mo na gawin sa iyong COR, wala yan. Kasi, ayan, walang nakalagay dyan. Kasi, ang OSD and itemize ay pipiliin mo lamang pag nag-file ka ng iyong income tax. So, sa initial filing ng iyong income tax return, so, doon pipili ka ng method of deduction. Kung ano ang mapili mo sa iyong initial filing, yun na po buong taon. So, mas maganda, decided ka na. Umpisa pa lang. So, for 2025, dapat alam nyo na. Umpisa pa lang, kung naka-graduated rate kayo, kung mag-OSD kayo or itemize. Ano kaibahan ng dalawa? Ang OSD, mga momsies, ito ay may fixed deduction na 40%. Ang OSD nga pala is optional standard deduction. Meron tong fixed na 40% na deduction. So, yung 250,000, mababawasan siya ng 100,000 kasi ang 40% ng 250 is 100,000. So, i-calculate muna natin. So, 250,000
250,000 minus 40%. Ay, ano ba nangyari? 250,000 minus 40%. Ayan, so 100,000 yung 40%, 150. So sa 250,000, 150 na lang po yung taxable income natin. Saan natin i-base yung tax nito? Dito yan sa ating income tax table. Yan. Kapag ikaw kasi ay naka-graduated rate, dito natin ibabase kung magkano or ilang percent yung tax mo or yung tax rate mo. So, yung 150,000 ay pasok pa siya dito sa first row natin. Sa 250,000 and below, 0 pa yung iyong tax. So, 0 pa. Wala ka pang babayaran sa iyong income tax. Kaya pagdating dito sa income tax, pag nag-file ka nito, ng iyong 1701Q, ito yung sa first quarter, wala pa. Pagdating naman sa percentage tax, may babayaran ka na. Dahil 250,000, ang pagko-compute naman yan, is yan yung tinatawag natin 3% times 3%. So, ayan, 7,500 yung babayaran mo sa percentage tax. Kita nyo yung difference ng dalawa, yung OSD and 8%. Sa OSD kasi meron siyang percentage and merong income tax. Sa 8% income tax lang dahil below 250, wala pang babayaran na tax. Pero dito, sa 250 pa lang, so dito sa OSD, kahit 250 pa lang yung sales mo, may babayaran kang tax dahil nga doon sa percentage tax. Ayan. Paano naman pag itemize? Pag itemize na walang nakukuhang resibo, wala ka ding deduction. So, yung 250,000 mo na yan, times, dito na agad siya, titignan na agad yan. Yan na agad yung taxable mo, wala nang ibabawas. Diretsong 250,000 na yan. So, titignan natin dito kung saan siya pasok. 250 and below, 0 pa rin naman. So, 0. So, ang babayaran mo lang din kapag nag-itemize ka is yung percentage tax. Paano naman kung naka-BMBE ka? Sa BMBE, walang income tax ang mga naka-BMBE, pero meron silang, ito yung BMBE, pero meron silang percentage tax. 0 ang income tax or exempted sa income tax ang mga naka-BMBE, pero meron silang percentage tax. Sa 250,000 mo na sales, meron kang babayaran na 7,500. So, kapag ang sales nyo ay below 250,000, ang pinakabagay pa rin sa'yo at wala ka nakukuhang resibo from supplier, below 250,000, pure business na wala nakukuhang resibo from supplier, 8% pa rin yung bagay sa inyo. Next naman natin is yung 500,000. 500,000 yung annual sales mo. Again, pure business na may 500,000 na annual sales at walang nakukuha na resibo or walang mga valid invoice yung mga expenses mo or yung sa suppliers mo. So, anong magiging computation? Sa 8%, dahil lagpas na siya sa 250, so 500 minus 250, 250,000. 250,000 times, ito na yung taxable income kasi ito yung excess na sa 500 times 8%. Kaya, meron ka ng 20,000 na babayaran sa iyong income tax. Next naman, sa OSD. Sa OSD, ganito naman yung computation niya. So, 500,000 minus 40%. So, 200,000 yon. So, 300,000 na lang yung taxable income mo. Yung 300,000, pag nag-file ka niya ng income tax, titignan ulit natin dito sa income tax table. Tignan natin ulit saan siya pasok. Yung 300,000 pasok na siya dito sa second row natin. Dito sa second row, mga momshies, nakalagay dito is 250 to 400, 15% of excess over 250,000. So, paano na yung magiging computation? Yung 300,000 minus 250,000
Kasi yun yung nakalagay, excess over 250 times 15%. Times 15% equals may babayaran ka ng 7,500 sa iyong income tax. So, pag nag-file ka ng iyong 1701Q, may babayaran ka na ng income tax, may babayaran ka na 7,500. Ayan. Next naman, yung percentage tax. Kasi again, kapag naka-OSD po kayo, ay dalawa yung inyong mga tax. Isang income tax, isang percentage tax. So, pagka-file mo ng income tax, percentage tax naman yung ipa-file mo, 500,000 times 3%. So, 15,000. Ayan. So, 7,500 plus 15,000, 22,500 yung babayaran nyo pong tax kapag kayo ay naka-OSD. Paano naman kung naka-itemize? Ang itemize natin, again, pag walang resibo, wala ding deduction, wala ding ibabawas. Kaya yung 500,000, 500,000 na rin yung taxable income. Ang 500,000 pasok dito sa ating third na row. 400 to 800. So, ang mangyayari dyan, 500,000 times, minus 400. May 100,000 na natira times 20%, dahil yung nakalagay dito, 20%, plus 22,500. Additional pa na 22,500. Kaya 42,500. Double check nga natin. Tama? 42,500 yung babayaran yung tax sa income tax. Bukod doon, may 15,000 pa sa percentage tax. Kaya all in all, 57,500. So, nakita nyo na mga momsies yung difference ng tatlong tax type. Ay wait, yung BMBE. Sa BMBE naman, pag ikaw ay naka-BMBE, yung 500,000 mo na sales, may babayaran kang 15,000. Again, ang BMBE, makikita nyo, mas maliit ng 5,000 yung babayaran mo kaysa sa 8%. Pero, eto yung pero, kung mag-BMBE ka, itemize din yung way ng paglalag mo sa books. So, kailangan mo sulatan yung 4 na books kung non-VAT ka, 4 na books yung susulatan mo. Magpapasa ka ng inventory list na nakatali or nakatali sa iyong financial statement. Nagpapasa din ng financial statement ang mga naka-BMBE. Again, ano yung ipapasa ng mga naka-BMBE annually? Yung financial statement, inventory list na dapat nakatugma or tali sa financial statement, and yung 4 na libro ay dapat updated. Ayan. So, yun yung mga ginagawa ng mga naka-BMBE. Sa 8% naman, alam nyo ba na kahit cash receipt book lang or cash receipt journal lang po, yung inyong updated ay okay lang. Since may fixed 250,000 na nga siya eh. Ibig sabihin, hindi na titignan ni BIR yung cash disbursement mo kung accurate ba yan or tama. Kasi nga, again, may allowable deduction ka na 250. So, mas mababa man sa 250 or mas mataas man sa 250 yung mga expenses mo, wala nang pakialam si BIR doon. Kapag naka 8% ka. So, tingnan mo kung saan ka mas madadalian. Ang 8% mga momsies, hindi nagpapasa or hindi required magpasa ng financial statement. Hindi siya required. And nagpapasa din naman to ng inventory list. Kaso hindi naman as in ganun ka-accurate. Kasi nga walang financial statement ang mga naka 8%. So tingnan nyo mga momsi kung saan kayo mas madadalian. Kung mag 8% ka ba na may 5,000 ka lang na natipid or mag-BMBE ka. Or mag-OSD ka ba na mas mataas yung tax rate. Pero ito alam nyo ba yung OSD hindi masyado tong option. Kung dito lang itemize or 8%. Kung
OSD or 8% ang pinagpipilian mo, 8%. Kapag ka naman BMBE or 8%, for me, 8% pa rin. So, yun lamang mga sige, sana may natutunan kayo dito sa ating tutorial. If may questions, suggestion, and correction, comment nyo lang po dyan.